Kumpirmado na VP Sara ang papalit sa pwesto. Ito ang iniintay ng lahat, tinapos na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po yung reaksyon ni Tito Sotto dito po sa pagpapasya ng Supreme Court na tuluyan. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Yan ng binasura. Ito pong 2025 impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay. Pag-usapan natin bakit po binasura, ano po yung mga talagang dahilan yan, at saka bakit po parang ang lungkot ni Tito Sotto, no, sa pagbasura na to. Parang siya po yung baliktad po si Boji. Ayun, yun nga yung nababalitaan natin, no, na parang si Tito Sen. Ano ba naman Tito Sen? Ayun nga, nabalitaan natin na parang malungkot si Tito Sen sa naging desisyon ng Supreme Court, no? Hinggil kay VP Sara dahil parang pumabor kay VP Sara ang pagkakataon. Tito Sen naman kasi, ano ba namang nangyayari sa iyo? Sus Mariosep naman. Hindi ko tuloy alam kung paano kita ipaglalaban, Tito Sen. Dapat ang naging malungkot kasi demanda nila yan eh. Di po ba? Sila po yung nagdemanda kay VP Sara ng impeachment. At dapat po si Tito Sotto, judge, dapat hindi siyang nalulungkot kasi judge siya eh. Dapat yung unbiased na judge, dapat hindi siya nagpapakita ng bias niya. Bakit ka malulungkot kung sinabi ng Supreme Court na talagang winakasan na ng Supreme Court yung impeachment laban kay VP Sara, no? Ayun, may point si Sir Badong Arateles doon. No, Tito Sen, ako sinasabi ko sa iyo, no, ayokong magsalita ng kahit na ano sa iyong masama. Dahil alam mo naman na talagang isa ako. Hanggang ngayon, sinasabi ko isa ako talaga sa umiidolo sa TVJ. Kaya syempre isa din ako sa nakapaglaban para sa inyo noon sa pangalan at titulo ng Itbulaga na talagang dapat ay sa inyo. Pero ito Tito Sen, medyo may mali kasi. Sa totoo lang, isa din po kayo sa judge, isa din po kayo sa dyan sa Senado. Kung ano sana yung nagiging desisyon ng korte, sana nire-respeto na lang natin. 'Di ba? Kasi parang sa pinakita mo nga, Tito Sen, no? Pasensya na, Tito Sen, talaga. Ako, ayoko talagang magsalita. Pero, ako aminado ko, hindi ako nakikipagplastikan, mga katunay. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin sa akin. Pero syempre, ayoko namang itanggi sa sarili ko. Dahil alam nyo naman, makikita nyo naman na nagbablog ako at ipinaglalaban ko noon ng TVJ. Pag sinabing TVJ, Tito Big and Joey yun. Diba? Pero dito, nakita nyo naman, hindi ko pinapaboran kung ano yung nangyayari kay Tito Sen ngayon. Na hindi ka dapat ganyan. Parang hindi mo dapat pinapakita na parang meron kang pinapanigan. Na parang meron kang kinakampihan. Kasi kung naging desisyon ng Korte Suprema ay ganun, so, taas balikat ka na lang, diba? O edi yung desisyon nila eh. Diba? Kasi, diba, hindi ka dapat hindi ka dapat may pinapanigan dyan, lalo na kunwari hurado ka, judge ka, or what? Diba, isa ka sa mga hindi pwedeng may pinapanigan ka. Bakit ba kailangan bang humarap ni VP Sara sa isang impeachment na hindi naman taong bayan ang nag-i-impeach sa kanya?
Ang nag-i-impeach lang po sa kanya ay yung mga nakapwesto lang, naiilan lang. 32 million ang bumoto kay VP Sara. Kahit sabihin natin na bawasan natin yung 32 million, alam ko madami pa rin yun. Kumbaga yung madaming sumusuporta kay Sara Duterte laban doon sa mga iilan lang na mga nakapwesto na gustong magtanggal sa kanya. At ipinapakita mo na parang nalulungkot ka. Ba't nalulungkot ka? Hindi ka dapat malungkot. Kasi kapag pinapakita mong malungkot ka, ang ibig sabihin nito, isa ka sa mga gustong matanggal si Sara Duterte sa pagiging Vice President at isa ka sa may gusto na hindi siya tumakbo sa 2028. At isa ka sa umaamin na alam mong malakas na kalaban si Sara Duterte. Diba? Kasi ba't ka malulungkot? Bakit ka apektado? Siyempre parang ano lang naman kayo, dyan lang naman parang dilitisin o dyan lang naman pagdidesisyonan kung mai-impeach si VP Sara dyan sa Senado. Kayo ang hurado. Diba? Kumbaga sa korte, hindi pa pwedeng maging ganyan ang aksyon ng isang judge. Diba? Na makita niyang medyo maa-absuelto yung lilitisin sa kanya. Malulungkot siya. Parang gustong-gusto niya talagang makulong. Hindi dapat ganyan. Diyan pa lang is pinakita na is napakalaking mali na. Bakit nalulungkot yung judge? Parang hindi ko ma-imagine pag natuloy yung impeachment kung gaano kabayas yung si Tito Soto. Kaya dapat mag-inhibit ka kung sakasakali, Tito Soto, kasi nakakahiya ka. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasok-pasok po tayo mga kapatid. Pagpasok po, huwag pong kalimutan na mag-likes. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo. Okay, ito muna yung naging reaksyon ni BP Sara. No? 3 reaksyon po yung pag-uusapan natin dito. Reaksyon po ni Boji D. Ito pong HOR speaker. Reaksyon po ni BP Sara at reaksyon po ni Tito Soto. Dito po muna tayo sa reaksyon ni BP Sara para talagang yung genuine na reaksyon po. Alam mo, Tito Soto, naku, nagigigil. Nakakapanggigil kasi Tito Soto kasi dapat kayong mga judge, kayong mga impeachment judge, hindi po kayo nagpapakita ng pagiging bias, lalo na po sa ini-impeach. Wala pa po, hindi pa po nagsisimula kahit isang araw, napaka-bias mo na, Tito Sen, sa laban sa ini-impeach na si BP Sara. Okay, punta muna tayo kay BP Sara. Ito po, una po, no? Nagpapasalamat po si BP Sara sa Supreme Court sa ruling na definitely lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits of impeachment, no? Malinaw po na hindi po basta-basta, hindi po 2-5, hindi po trip-trip lang. Kinakailangan po diyan sa Supreme Court ruling, no? Kinakailangan may pinagdaanan po 'yan, hindi po simpleng nagpirmahan lang, no? Yung mga congressman na hindi nabasa. Imaginein po ninyo, no? Tama yung Supreme Court na dapat higpitan. Kasi po, yung mga ini-impeach nyo, yung mga impeachable official, hindi po yan nakarating sa pwesto nila ng basta-basta lang. Halimbawa po, ito pong Vice President at Presidente. Hinalal po yan ng milyong-milyong tao. No? Kakaiba po to. Dahil si Vice President Sara Duterte po, ang nagtamo ng pinakamalaking boto sa lahat ng kasaysayan, sa buong kasaysayan ng botohan sa Pilipinas. Anumang posisyon. Siya po ang nagkamit ng may pinakamalaking boto sa lahat po ng eleksyon, sa Pilipinas. So totoo yan. No, si VP Sara lang ang nakapagpaabot ng 32 million na boto. 'Di ba? Napakalakas. Kaya nga ako natatawa na sinasabing mga Marcos ang nagpanalo kay VP Sara. At yung 32 million na yon galing sa mga Marcos. Kasi sa totoo lang, uulitin ko uli yung sinabi ko. Yung 30 million na yon,
na naboto ni PBBM, nasaan na yon nung tumakbo si PBBM bilang Vice President laban kay Lenny? Diba wala? Wala. Halos 16 million, 15 million, or what? 17 million, what? Ganun lang. Ganun lang ang lumabas. Nasaan na yun kalahati? Yung 15 million pa, nasaan na? Diba? Bakit hindi kayo lumabas nung panahon na si BBM ay tumatakbo bilang Vice President? Bakit siya natalo ni Lenny? Samantalang noong 2022, simula nang nagtandem sila ni VP Sara, is umabot ng 31 million si BBM at umabot ng 32 million si VP Sara. So parang napakalinaw, simula nung nagtandem silang dalawa, parang nagkaisa. Yung boto ni PBBM, yung boto ni VP Sara ay nagkaisa. Diba? Kasi ang akala kasi nila, yung mga sumusuporta sa Duterte, 100 lang, 200 lang, 1,000 lang. Diba parang ganon? Pero kita nyo naman, simula nung nagtandem sila, umabot ng 30 million plus ang boto nila. Halos pinalamo nila ng alikabok ang kalaban nila. Sa tingin nyo ba sa paghihiwalay ng Duterte at Marcos ngayon, mauulit pa kaya sa itutulak ng administrasyon sa 2028 kung sino yung gusto nilang tumakbo sa pagiging presidente, maulit pa kaya yung 31 million na yon na nakuha ni PBBM noong 2022? Kaya nga tayo inaabangan natin yung 2028 election para matapos na yung mga haka-haka na yan, matapos na yung mga chismis na yan na ang mga Marcos ang nagpanalo kay VP Sara. Gusto na nating mapatunayan yon. No? Ngayon, kung talagang si VP Sara ay matatalo sa 2028, basta wala lang dayaan na mangyayari, no? Totoo yung sinasabi nila. Pero pag si VP Sara ay nanalo sa napakalaking boto, ibig sabihin, gumagawa lang sila ng kasiraan ni VP Sara. At totoo talaga na ang nagpanalo sa mga Marcos ay ang mga Duterte. Diba? Parang ganun. Katangi-tangi po to dahil pinakamalaking mandate so far, no? Wala pa pong nakakuha ng kasinlaki ng boto ni BP Sara, maski yung tatay niya. Halos sa laki ng boto niya. Tapos, ang magpapasya lang 200 o 300 na congressman, yung milyong-milyong boto ng tao, isang tabi dahil lang sa kagustuhan ng ilang daang congressman na matanggal sa pwesto o dahil pinupolitika lang. Ayun po yun. Kaya tama po ang Supreme Court. Nahigpitan. Hindi po pwede na yung mga impeachable official ay basta-basta matanggal sa pwesto. Dahil kaya po naging impeachable official yan, talagang mataas na posisyon po yan. Yan po yung mga presidente, vice president, mga commissioner ng COMELEC, etong ombudsman. Basta yung mga commission po, yan yung mga impeachable official. Katangi-tangi po, kaya po kung hindi man sila hinalal, kaya po dumaan po yan sa prosesong kakaiba. No? Wala pong duda, kaya nga si ombudsman, kahit na anong gawin natin, dumaan yan sa mahigpit na proseso. Lahat po ng impeachable official, dapat man lang, bago nyo impeach, talagang matindi po ang ebidensya. Dumaan po. Yun yung gusto ng Supreme Court. Dumaan sa butas ng karayom. Tama kayo. Bakit nyo, ibig sabihin, basta-basta lang magtanggal ng presidente at vice president? Kahit to Tama. Para sa akin kasi tama naman yung ginawa ng Supreme Court Diba? Kasi kung papahintulutan nila yung impeachment na yan kay VP Sara, parang napakadali na lang na magtanggal ng kung sino-sino lang dyan sa gobyerno. Ang ibig kong sabihin, kahit sabihin mong nilukluk ka ng milyong-milyong katao, pinanalo ka ng napakaraming taong bayan, ang magtatanggal lang sa iyo ay yung kakarampot na mga nakaupong, mga nakapwesto. Parang napaka-unfair. Diba? Kasi ang ibig sabihin niya, pag napahintulutan yung gusto nilang gawin kay VP Sara, pwede nilang gawin yan sa iba. Na kapag hindi nila nagustuhan
yung pagpapatakbo ng isang nakapwesto at hindi nila nakasundo yung pagpapatakbo ng nakapwesto, ibig sabihin, uulitin na naman nila, natatanggalin na naman nila, natanggalin natin to. Nagawa natin kay Sara Duterte to eh. Kung ayaw nila, sila na lang yung magdedesisyon para matanggal yung isang tao na yun kahit walang ginagawang masama. Kahit hindi gustong i-impeach ng mga tao, kahit hindi gustong tanggalin ng mga tao. Parang binabaliwala natin dito yung botong nakukuha ng tao na yun na gusto nilang tanggalin. Parang baliwala yung tinig ng taong bayan at pagboto ng taong bayan. Baliwala ang pagpila ng taong bayan sa initan ng araw at sa haba ng pila sa pagtsatsaga para makaboto. Lagi na lang bang ang taong bayan ay nababaliwala dito na isasantabi ang desisyon? Diba? Parang kayo lang ang may karapatan. Diba? Ang taong bayan wala na. So bakit kailangan pa naming bumoto? Kung ganyan ang ginagawa ninyo. Naiilan lang kayo na nagdidesisyon na gusto nyong tanggalin ng isang tao? Kaya nga sinasabi ko, may posibilidad na mangyari pa yan sa iba. Na kapag hindi nila nagustuhan, tatanggalin nila. Ganun? Kahit yan kay President Marcos, hindi ako sang-ayon dyan na ang magpasya lang itong Makabayan Black. Matatanggal na yung presidente. Kasi kung may karapatang magtanggal dyan, walang iba kung hindi ang mga taong bayan. Ang mga taong bayan ang nagluluklok sa mga nakapwesto na yan. Ang taong bayan din ang may karapatan magtanggal sa mga nakapwesto na yan. Walang karapatang magtanggal yung mga nakapwesto na yan. Diba? Dahil hindi sila yung taong bayan ang nagpaupo sa inyo. Diba? Hindi pwedeng kayong mga nakaupo ang nagdedesisyon kung sino ang matitira, kung sino ang mawawala. Okay. Ano pa po ang mga sinabi ni BP Sara? Closure. Sabi po ni BP Sara, her team stated that the matter is now closed and urged the nation to move on to other pressing concern. May closure na po. Yung impeachment ni BP Sara, sana move on na tayo. Ang dami pong concern ng Pilipinas. Ang pangunahing concern po ngayon ng mga Pilipino, hindi pa po nabibigyan ng katarungan o hindi pa po napaparusahan yung mga magnanakaw sa ating budget. Sana po yan ang unahin, di po ba? Dahil yan ang totoo eh. Okay ba yung video natin? Parang hindi ako solve sa video quality natin. Paki-comment lang po ng 1 kung okay po yung ating video. Alam ko yung sounds nakikita ko po medyo okay. Pero yung video, alanganin ako medyo malabo mata ko eh. Mag-1 lang po kayo kung okay yung video natin. Kung inyo mamarapatin. Sana ito na po yung hinihintay nating closure. Move on na po tayo. Yes. Kung gusto nyo pong talunin si BP Sara, kung gusto nyo pong manungkulan sa Pilipinas, talunin nyo po si BP Sara sa eleksyon. Yes. Hindi po sa teknikalidad. Kasi kaya nila ginagawa yan dahil alam nila sa sarili nilang hindi nila kaya si VP Sara kung tatalunin nila sa eleksyon. Yun naman talaga ang katotohanan. Kaya nga lahat ng paraan ginagawa nila. Lahat. Halos lahat kulang na nga lang pati yung pagtegi kay Jose Rizal, kay Andres Bonifacio, kay Antonio Luna, etc. ay ibintang na sa kanya. Dahil talagang hindi nila kaya si Sara Duterte kung dadaanin lang sa eleksyon. Aminado sila sa sarili nila kahit hindi nila sinasabi sa galaw, kilos at galaw pa lang nila alam na natin. Huling-huli na natin sila. Kasi wala rin pong kwenta yung pamumuno nyo. Halimbawa po, na-impeach ninyo sa BP Sara, hindi nyo napatakbo sa eleksyon. Wala rin pong kwenta yung pamumuno ninyo dahil majority ng Pilipino gusto si BP Sara. Okay, legal victory. Allies like Senator Amy Marcos hailed the decision as victory for the rule of law, emphasizing that the Constitution must be followed regardless of the political power behind the impeachment attempt. Alam niyo po, ang linaw ng Constitution. Ang sabi po ng Constitution, isang beses lamang pwedeng mag-file ng impeachment sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Very obvious po eh.
ika-4 na impeachment yung binigay nila sa Senado. Oh. Simple lang po yan. Kung meron pong ika-4 na impeachment, meron pong nauna, pangalawa at pangatlo. Okay lang sana kung kinonsolidate nila eh. Bago ipasa, kaya lang magkakaiba po ng petsa yan eh. Oh. Ano po pagkakaiba nito? Naihabol po ng makabayan yung kanyang impeachment, yung reklamo niya, hindi pa po nagbubukas yung Congress. Kaya, hindi po pwedeng tanggihan. Okay. Ito po yung mga detalye, no? Unanimous vote po, 13-0. Ni isa po. Ni isa sa mga justices ng Supreme Court, walang nagduda. Lahat po ng justice, umayon po. Alam nyo, Mantakin mo, 13-0. Ibig sabihin, talagang hindi sila pabor sa talagang nangyayari kay VP Sara. Sa desisyong ginagawa ng mga taong gusto magpatanggal sa kanya. Di ibig sabihin sinasabi ng Korte Suprema dito na mali ang ginagawa nyo. Ang Korte Suprema, alam nila yung ginagawa nila. 'Di ba? Hindi sila magdedesisyon ng ganyan kung hindi nila alam ang ginagawa nila. mamaya, pag binanggit na natin yung katwiran nito ni Tito Soto, alam nyo yung unanimous decision? Pucha, huwag nyo sabihin na bobo lahat yung justice na yan. O may pinapanigan lahat yan. Silyonin? Hindi po yan Duterte. Yung nagsulat po, yung ponente po ng desisyon na to. Dilaw na dilaw po yan. Next possible filing. The court noted that the new impeachment complaint may be commenced against her until February 6. Okay. So, dito na po tayo sa reaction po ni Tito Soto. Para mahit na po natin. Sabi ni Tito Soto, una, nalulungkot siya, no? Ito muna, yung mga pwede na nating unawain agad. Uy, thank you very much kay Joey Hernandez sa pagbibigay po sa atin ng $9.99 na pangkape. Maraming salamat sa iyo, Joey Hernandez. Watching from Chicago, Illinois, USA. Thank you very much, Joey Hernandez. Okay. Alam niyo po, kung nalungkot ka sana, Tito Sen, dapat sinarili mo na lang. Kasi nakakahiya. Imaginein mo, ano ba papel mo sa impeachment, Tito Sen? Ang papel mo sa impeachment, ikaw yung ikaw yung pinakapinuno. Anong tawag natin dyan? Siya yung head ng mga judge. Punong hurado. Na magpapasya sa impeachment ni BP Sara. Tandaan po ninyo, hindi na nakapagpigil si Tito Soto eh. Dapat nagpipigil ka, Tito Soto, ng bias mo. Ngayon, kasi parang parang sa ginawa niya, ipinakita niya talaga na ayaw niya sa mga Duterte. Ipinakita niya talaga na gusto niyang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi ganito lang yan eh. Nalungkot si Tito Sen. Pasensya na Tito Sen uli ha. Nalungkot si Tito Sen sa pagkabasura ng Supreme Court sa impeachment ni BP Sara. Unimpeachable, parang ganon. Hindi siya pwedeng ma-impeach. Nalungkot si Tito Sen. Paano to? Paano kung mangyari kay PBBM? Yan. 'Di ba? Halimbawa, gustong ma-impeach si PBBM ngayon, 'di ba? Tapos sinabi din ng Supreme Court, hindi pwedeng ma-impeach si PBBM. Malulungkot ka din ba, Tito Sen? Yan pasensya na Tito Sen. Gusto lang kitang tanungin. 'Di ba? Hindi ko talaga gustong magsalita ng ganito, Tito Sen. Napakalaki ng respeto ko sa inyo, TVJ. Pero gusto ko lang pong magtanong. Yung ginagawa mo ba kay VP Sara na sinasabi mong nalulungkot ka, kung mangyari ba kay PBBM, malulungkot ka din ba na maging unimpeachable si PBBM? 'Di ba? Yun eh. Yun yung tanong doon. Ibabalik natin. Sasabihin na, tapos biglang may magsasalita. Maraming kaso yan si BP Sara eh. Maraming kinakaso sa kanya. Kailangan mo pag-usapan dito. Kay PBBM din po, marami din pong ikinakaso. Marami din pong reklamo. So dapat, pinag-uusapan din po dyan sa Senado yun, di ba? Paano po yun? Ganun yun. Maging katulad ba ng reaksyon mo kay BP Sara yung reaksyon mo kay PBBM kung sakaling magkapalit sila ng sitwasyon?
'Di ba? Kaya kung hindi ganun ang magiging reaction mo, once na mangyari kay PBBM yun, at kay VP Sara ka lang ganyan, lalabas na bias. Kaya yung sinasabi ni Sir Badong dito, sana sinarili nyo na lang po, Tito Sen. Hindi nyo na po ipinakita o hindi na po kayo nagsalita. 'Di ba? Kung naiinis kayo sa naging desisyon ng Supreme Court, sarilinin nyo na lang. Kasi once na ipakita nyo, nagpa-interview kayo, sinabi nyo ganyan, na nalulungkot kayo, aminado po kayo na meron kayong kinakatikan. Ganun po yun. Nanamadlang people na ikaw ay bias against Sara Duterte. Ang masasabi lang natin, makapal masyado yung mukha mo. Thank you very much kay Janet Trinidad na nagbigay po sa atin ng 249 pesos. Kakapalan na mukha yan, Tito Soto. Nalungkot ka sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Ito pa po ang mga sinabi ni Tito Soto. Isang malungkot na araw ito para sa mga mag-aral at professor ng constitutional law. Para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Pinagbibintangan mo yung Korte Suprema na may overreach siya. Ibig sabihin, hindi niya nasaklaw. No? Overreach. Gampanin na ng iba. Trabaho na ng iba. Pinakialaman pa ng Korte Suprema. It is sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Ang tindi ng bintang mo, Tito Sen. Minsan, alam naman namin na hindi mo naman kayang isipin yung sinabi mo eh. Pinagbibintangan mo na nag-amend ng Constitution yung Supreme Court. Unconstitutional yung ginawa ng Supreme Court. Antindi. Grabe tong paratang mo na to, Tito Sen. Unconstitutional daw. Talagang inis na inis siya talaga sa nangyari, no? Sa desisyon ng Supreme Court. Ay, nako. Sana ganyan din ang mag-reaction mo once na mangyari kay PBBM din yan. 'Di ba? Dapat ganun din. Kasi kung gusto mo talagang ipaglaban na kailangan mapag-usapan yan dito kung may ginagawang mali yan si Sara Duterte. So kung kay BBM mangyari yan, kailangan may mapag-usapan din natin dito sa Senado yan. Kung bakit ganyan, dapat ganun, di ba? Hindi ka rin papayag. Yung ginawa ng Supreme Court. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.